So good morning sa inyo, good afternoon, good evening kung anong oras ka man ngayon nanonood sa ating vlog. So, ngayong pong araw na ito ay ipapakita ko sa inyo ang bahay ng manok na hindi nyo pa alam sa buong buhay nyo at ngayon nyo lang to makikita. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay mag-subscribe ka na, and also click the notification bell button down below para lagi kang updated sa bago nating ilalabas na mga video or content. So, pati na rin sa aking Facebook page, i-follow nyo na lang din yung Milong TV. Follow nyo sa aking Facebook page. Search nyo lang sa Facebook at dito subscribe kayo. Then, huwag na nating patagalin to. Let the show begin. Now, the start of vlogging. At yan eh, ipapakita ko lang muna sa inyo ang labas ng ating manukan. Then, sa susunod ay doon naman sa loob para aware kayo sa kapaligiran na nandito. Mayroon kami ditong langka. Mayroon kami ditong mga prutas. Sangkis. At mga madre de agua, madre cacao, pil-ipil, may tubo. Mayroon kami ditong tubo. Yan yung ano niya, background. Marami din guys yung ano dito, mga prutas. May mayabas, may tubo, mga halaman. Maganda pag may halaman yung mga ano mo. Yan o. Kasi para makaver yung mga ano, mga manok. Yan guys yung banano or guyabano. Medyo masuliaw la. This is the ano, manukan namin. Yan yung manukan namin dito. Meron kami ditong sangkis. Sangkis. Mga laman like takuranga or rosas empacho. Meron din kaming dito ano, Chinese bamboo. Yan. Chinese bamboo namin. Then pagkatapos ay sa loob naman. Tutur kayo sa loob ng ating manukan. Yan dito. At siyempre, yung katabi lang is yung bahay nila Engineer Aldwin Langi at Dr. Pearly, Win and Pearl. Ang tawag dito sa farm na to is Win and Pearl Integrated Farm. Then, punta naman tayo ngayon sa loob. Sa loob ng ating manukan. This is the entrance. Then, sa entrance, may makikita kayong Rhode Island Red. Yan yung kanyang ano, inuman. Then, ito yung background, yung ano niya, itsura dito sa loob. Yan. May mga pugaran or itlogan ng mga manok na native dyan sa ibabaw, sa taas. Then, ano, pawod, then yerro. Nung una, pawod yan para hindi mainit. Pero, ano kasi, mahirap yung pawod kasi, ano siya, hindi siya mainit pero madali siyang masira. Kasi, araw-uran kasi araw at umuulan. Umaaraw at umuulan. Then dito naman sa kabila yung other paitlogan. Then punta na naman tayo dito sa loob. Dito sa loob ay yung itlogan ng mga native chicken natin. Yan, yung itlogan nila. Diyan, sa taas. Ano, parang natural lang to. Gawa lang namin. Natural. Hindi mga binili, hindi to binili ng mga ano, materials. Parang ritaso na to, parang hindi na siya available kaya ginawang nest. So, sabi sa seminar namin or sa immersion namin, dahil nag-immersion ako days before, ay 1 square meter daw dapat yung kulungan ng manok. Sabi sa immersion namin, dapat daw is 1 square meter range in isang roster
ay nagre-range siya ng 5 hanggang 10 inahin. And sa 1 square meter na ano yun, na kulungan. Ito hindi naman to 1 square meter eh. Ilan lang to. Parang kalahati or 3/4 lang to ng 1 square meter. Dahil ano lang sila, isang rooster at 5 lang dyan yung linalagay namin. Kaya sa tingin ko okay na yan dito. So dito naman tayo sa kabila. This kabila. So dito sa kabila, yung another native chicken natin. Ganon din, isang rooster or isang lalaki, then 5 babae na manok. Yan yung kanilang nest or itlogan. That's design. Then araw-araw namin silang nilalagyan ng ferrous or vitamins and iron. Then dito ay yung mga sisiw na maliliit pa. In this side, dito namin inilalagay yung mga bagong sisiw. Nilalagyan lang namin dyan ng karton, din nilalagyan ng kinarikad ng kahoy o di kaya ay rice hull or ipa. Nilalagay namin dyan yung ipa dyan para hindi malamig. At meron kami ditong lalagyan ng ng light, bulb light. Then sa likod ay nilalagyan namin ng sako para kapag gabi komportable sila at hindi sila nilalamigin. Kasi pag malamig is mamamatay yung ating mga sisiw. Then dito pag malaki-laki na sila, pag may bagong dating na mga sisiw, dito namin ilalagay. Ngayon wala pa kasi inilabas ko na yung yung nandito. Then kapag malaki-laki na, dito namin inilalagay. Yan, pag malalaki na sila. Then pagkatapos nyan is ilalagay dito kapag marami at malalaki na sila. In this side. Pagkatapos pag malaki na is inilalabas na namin. Nung una dito namin inilalagay kapag malaki-laki na, tapos inilalabas na namin. Dito tayo sa another side ng ating manukan. In this side, yung mga bagong yung malalaki ng chicken natin. Ito yung Rhode Island Red natin. Yung Rhode Island Red. Then kupas na yung natin nilagay na rice, kinarikad na kahoy. Kaya mukhang itim na naman siya. Then that is our Rhode Island Red, no? That is our Rhode Island Red. Yung mga bago, yung mga lalaki na. Then tatanggalin lang natin dyan yung isa ay 4 4 na lalaki para dyan na sila mga itlog. Then yung ibang babae na dyan, stay na dyan para dyan na sa mga itlog at gumawa ng production. Then dito naman is yung another Rhode Island Red natin. Yung Rhode Island Red. Ito yung kanilang itlogan. Yan. Mayroon pa rin itlog. May itlog doon. Din sa baba din. Doon sila nangingitlog eh. Mas komportable sila sa baba. 1 rooster and dito 4 lang na inahin. Then dito sa in this side. Nandito rin yung iba nating Rhode Island Red. Lahat po yan paras ng mga sukat 3/4 ata, hindi to 1 square meter. Yan yung kanilang itlogan. At doon yung isa na itlog. Then punta naman tayo dito sa loob, sa likod. Then dito sa likod is yung mga Rhode Island Red natin din. Yan. Yung Rhode Island Red natin. Isang Rhode Island Red na lalaki at
tatlo lang yung, apat yung babae dito. Yung nangingitlog siya. Ito yung ano natin. Then dito naman tayo sa likod, sa katabi. Dito is tatlo rin yung ano. Kasi kulang na eh. Namatay kasi yung iba. Then yung itlogan nila is nandun. May itlog pa nga dun eh. Then the other side is there. Punta tayo sa likod. Then punta tayo dito sa likod. And dito yung entrance. Ito yung ating another ano. Apat sila, din isa yung lalaki. Then ito yung kanilang itlogan. Doon sila nangingitlog. Then dito sa labas yung ating mga ano, fighter cock. Yung mga iburo lang or ilalaban sa sabungan. Dito sa labas. Diyan sila oh. Yan. Din nandun yung iba. Ito. Yan sila. Din nandun yung isa. Nandun yung isa. Din nandun yung isa. Nandun yung isa sa labas. So yan po yung ano dito sa ating manukan. So may mga halaman dito, may guyabano, may ipil-ipil, may ipil-ipil, maliit pa. May madri cacao, may agua maria, mayroong aslom or sangkis like that. Then mayroong bayabas, then mayroong langka, may Chinese bamboo, may puti yung grass na yan. So yun yung nandito sa loob. So parang forest dito sa loob. Maganda siya para sa manukan kasi pinalilibutan siya ng mga puno at halaman. Hindi siya mainit dito, parang komportable lang dito. Then siguro dito na nagtatapos yung vlog natin. No? Siguro naman may natutunan kayo. At mag-comment lang kayo dyan sa ibaba kung ano pang gusto nyong sa akin ipa-vlog dito. Kung mayroon akong hindi na na i-vlog, mag-comment lang kayo dyan down below para ma-vlog natin. Then siguro dito na nagtatapos yung vlog natin. Kung may nagustuhan kayo at kung nagustuhan nyo yung video to, kung may natutunan kayo na idea about sa pagmamanukan sa bahay ng manukan or yung poultry na gagawin ninyo, kung mayroon kang natutunan na idea is mag-like. Syempre pag mag-like kayo, then follow my Facebook page, Milong TV, Milong MILONG space TV. Follow nyo sa Facebook page ko. Din dito naman is mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, diba? And click the notification bell button na yan down below para palagi kayong ma-notify or palagi kayong updated sa ating ilalabas na content or video. So yung content ko is vlogging sa mga sa poultry, sa babuyan, or kung anong anything na information na ko sa inyo, maitutulong. Then siguro dito na nagtatapos. Kung may gusto kayong pagawa pa sa akin, gusto yung ipa-vlog pa sa akin, mag-comment lang kayo dyan down below. So dito na nagtatapos ang vlog natin. Thank you for watching. Thank you for watching and supporting my channel. Thank you. Then goodbye, God bless, ingat kayo palagi.